Howdy mga kabady, welcome back to my channel. It's me again, Joven of Tricks Buddy PH. Ngayon magbabalik tayo sa isa na namang APN tricks. So maituturo ulit ako sa inyo na isang APN tricks na kayang pabilisin yung internet ninyo guys. So para sa mga nababagalan sa kanilang mga internet connection, well, para sa inyo tong video na to, panoorin nyo hanggang sa dulo and for sure, pagkatapos itong video na to, hindi na kayo mamamroblema sa internet ninyo. So anyway, magpatuloy na tayo dito sa APN na gagawin natin. So ang gagawin natin is mag-screen recording muna tayo guys, ano. Bago tayo gumawa ng bagong APN, pasadahan muna natin yung default APN natin. So ipapakita ko sa inyo na ito yung default APN na gagamitin natin. Which is by the way, GoMoSim yung gagamitin natin guys, ano. Okay, so punta tayo dito sa access point name. So as you can see, nakaset pa to sa default APN. Okay, so lang, pinakita ko lang sa inyo guys, ano. And then bago tayo gumawa ng bagong APN is magi-speed test muna tayo, no? So nakapatay yung wifi ko and nakabukas yung data and nakaset pa to sa default APN. So magi-speed test tayo guys, ano? Ayan, so click lang natin yung speed test and click natin tong go. Ayan, and hintayin natin kung ano yung lalabas ng results dito. Ayan, so ito yung default APN natin sa GoMoSim guys. So ito yung nakuha natin na results dito sa default APN guys. Download speed is 60.9 Mbps. Tapos yung ping natin is 23 ms and then yung jitter is 93 ms. Okay. And then yung upload speed natin is pumapalo siya ng So 20.2 Mbps yung nakuha natin dito sa upload speed. So tandaan nyo to guys yung results na nakuha natin dito, no. So screenshot ko lang muna to. Ayan. So yung screenshot ko para mamaya ipa-flash ko sa screen after natin makagawa or pag nag-speed test na tayo doon sa gagawin natin na bagong APN. Okay, so anyway, proceed tayo doon sa next step natin. So gagawa na tayo ng bagong APN. So balik tayo dito sa settings. Punta tayo dito sa mobile networks and then click natin yung SIM na gagamitin natin, which is by the way, ang nasabi ko na nga kanina is GoMoSim yung gagamitin natin, ano. Punta tayo dito sa access point names and then from here gagawa tayo ng bagong APN. So i-click lang natin tong new APN or yung plus sign dito sa ibaba. Okay, so click lang natin yan. So nandito na tayo sa edit access point and ang first na gagawin natin is i-click natin tong name. So sa name, ang ilalagay natin dito is Galactus Videotron. Okay, so after nyo mailagay yung name natin dito is i-click na natin tong okay. So proceed tayo sa next step. Ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa APN at ang ilalagay natin dito is Freedom Mobile.ca. Once na mailagay na natin to is i-click na natin tong okay. Ayan. So next, dito sa proxy, wala na tayong ilalagay dito. Sa port, wala na din. Sa username, wala na tayong ilalagay dito, pati sa password. And then, proceed tayo dito sa server. So dito sa server, ang ilalagay natin dito is Videotron dot speedtest .net. Ayan. Okay, so once na mailagay nyo na yan, i-click nyo na tong okay. So next tayo, punta tayo dito sa MMSC. At ang ilalagay natin dito is http:// tapos freedommobile.ca. So once na mailagay nyo na to is i-click nyo na tong okay. So dito sa MMS proxy wala na tayong ilalagay. MMS port wala na din. MCC at MNC wag na natin gagalawin. Dito sa authentication type is not set lang yan, none. And then dito sa APN type ang ilalagay natin dito is default SUPL. Ayan. So once na mailagay nyo na yan, i-click nyo na tong okay. And then dito sa APN protocol, ang ilalagay natin dito or iseset lang natin to sa IPv4/IPv6. And then sa APN roaming protocol is same lang din doon sa APN protocol. So IPv4/IPv6 lang din.
And then kung bago ka pa lang dito at kung gusto mo ng ganitong klase ng mga content, like mo tong video, subscribe and click the notification bell para manonotify ka once na may bago akong upload na video katulad nito. Anyway, proceed na tayo sa next step natin. So dito sa Bearer, iseset lang natin to sa unspecified. So dapat naka-check yung unspecified and then i-click na natin tong okay. So ngayon, nakagawa na tayo ng bagong APN. Kung gusto nyo i-double check nyo para hindi kayo magkamali. And then once na ma-double check nyo na yan at okay na kayo sa settings na nagawa ninyo, i-click nyo na tong more at click nyo yung save. So nakagawa na tayo ng panibagong APN. Pero as you can see, hindi pa siya nakaset as default APN. So ang gagawin natin is isa-set lang natin to. So ang gagawin nyo is i-click nyo tong ginawa nyo na APN. Dapat siya yung may check or siya yung naka-highlight na blue. Nang sa ganon, siya yung mag-run as default APN. Ayan, nakagawa na tayo ng bagong APN so pwede na tayo mag-back. So next, ang gagawin natin is mag-airplane mode tayo para kumonekta na tayo doon sa panibagong signal na ginawa natin or yung bagong APN. So i-click natin tong airplane mode. Bilang tayo mga 5 to 10 seconds. And then, pwede na natin i-click ulit yan. So ngayon, nakagawa na tayo ng bagong APN. Nakapag-airplane mode na tayo. So next, pwede na tayo pumunta ulit dito sa speed test. Titignan natin kung may pinagbago ba or bumilis ba yung internet natin. So as you can see, ito yung nakuha natin na result kanina sa default APN. I-X lang natin to. So remember, ito na yung ginawa natin na panibagong APN guys. So i-click lang natin tong go. Titignan natin kung ano yung results na nakuha natin dito. Ayan, so as you can see, bumilis na yung internet natin guys. So yung download speed natin is pumalo siya ng 100 plus Mbps. Okay, so ayan. Ayan, so 100 Mbps yung download speed natin. And then yung ping natin is 25 ms. Tapos yung jitter natin is bumaba siya guys. Naging 12 ms lang siya. Tapos yung upload speed naman natin is pumalo siya ng... Okay, so hintayin lang natin. Wait lang. So ito yung nakuha natin na results guys. Yung download speed natin is 100 Mbps. Tapos yung upload speed is 22.9 Mbps. So mas bumili siya compared do sa kanina natin na nakuha na results nung default APN pa lang. So ano masasabi nyo dito guys? Kita nyo naman sa resulta natin guys. As you can see, ang laki ng pinagbago. So lalong-lalo na yung jitter natin, mas bumaba siya guys. Okay, so tatandaan nyo na mas mababa yung ping and mas mababa yung jitter. Mas mababa yung chance na mag-lag tayo. Lalo-lalo na kapag naglalaro tayo ng mga online games gaya ng Mobile Legends, Call of Duty, at kapag nagbabrowse tayo sa mga browser natin. So napatunayan natin guys na mas bumilis yung internet natin nung binago natin yung settings natin sa APN. So ano masasabi nyo? I-try nyo na lang to, and kung sakaling gumana sa inyo, i-comment nyo kung taga saan kayo, kung saang area kayo, at kung ano yung nakuha nyo na resulta. And then, i-share nyo din sa mga kakilala nyo na namomroblema sa mabagal na internet. Okay, so ulitin ko, like nyo itong video, subscribe, and click the notification bell. So, hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong tricks na ginawa natin. See you sa next video. Muli, ito po si Tricks Buddy PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.